Si Kuting daw mga ate at kuya ay malapit ng karmahin. Bakit kaya? Well, ano baga ang kasalanan ni Kuting at siya ay pwedeng karmahin? Ano baga ang nagawa niya sa Pilipinas? Or maybe, yeah, well, sana nga. And maybe I can talk about, yung may nag-message kasi sa akin na pwede daw mamatay itong si Kuting. Okay. Aha. So, eto yung post ni Sas muna, bago ko banggitin yung pwedeng mamatay si Kuting. Ngayon ko na lang din i-discuss siguro. Feeling ko, ang tinutukoy ni Sas dito, walang iba kundi si Kuting. Nag-aantay na raw ang karma kay Kuting ng inamoy or inanitan. So. At Kuting, hindi na ito i-adya ng ng kapalaran. Pwedeng mismong mga taong nasa paligid mo ang magbigay ng karma sa iyo kahit hindi naman yun ang intention nila. Okay, ano sabi dito ni Sas? Karma awaits the man who wanted to destroy the one who gave his father a soldier's burial. O, di ba? Nag-aantay na daw ang karma sa taong ito or sa lalaking ito na gustong sirain yung taong nagpalibing sa tatay niya sa tamang libingan. Matagal na nilang pangarap yan na mailibing sa libingan ng mga bayani ang tatay nila. Kanino nangyaring panahon? Kay Tatay Digong. 'Di ba? Grabe nga ang pasalamatan ng ating niya eh. Na nailibing, parang ganti yun sa mga dilawan eh. 'Di ba? Na hindi inililibing sa libingan ng mga bayani ang tatay nila, samantalang yung aso ni Kurikong nakalibing sa libingan ng mga bayani. Right? Ultimo aso ni Kurikong daw nakalibing dyan sa LNMB, libingan ng mga bayani. Teka lang. Oh. So, nasaan ang utang na loob mo, Kuting? Na, di ba ginawa ng paraan ni PRRD kahit grabe ang bati ko sa kanya, balak pang hukayin ang tatay mo na inilibing na dyan sa... Ganti nyo yun sa mga dilawan eh. Ganti nyo yun sa mga alam nyo na, apelyedo nyo. Mga dilawan, di ba? Kung sino-sino pa. Na grabe kayo balahurain noon. Ngayon mukhang kakampi nyo na eh. Baka nga nasa loob na ng palasyo ng Disneyland yung mga dilaw na yan. Hindi lang mga dilaw, pati daw mga makakaliwa, nando na rin. May singaw daw sa katawan or may amoy or iba ang singaw ng katawan ng mga nagpopolvoron. Oh. So may makakarma ka, Kuting. Ha? Wala kang utang na loob. Hinahayaan mo at ngayon nagtatapang-tapangan ka porque umalis ka ng anemika, babalahurain mo si PRRD. Sasabihin mo nakakakilabot na parang ibinenta na niya ang Pilipinas sa China. Ganyan ka eh. Sabi niya Atty. Vic Rodriguez, parang technique nyo raw yan na pag paalis ka, magbibitaw ka ng maaahang na salita laban sa mga Duterte. Ay kung hindi ka ba naman backfighter? Or duwag, right? Hindi ka lang saksak patalikod. Well, yun nga yun. Ang mga nananaksak ng patalikod, mga duwag, hindi kayang lumaban ng harapan. O, baka magdilang anghel si Sas. O, trending yung post niya, 11,000 likes, ha? Hopefully soon. Bangag-bangag muli. Ano yung bangag-bangag muli? Initials ba yon? Ingrato ang utak kalamay. Anong kalamay? Asukal yun, di ba? O, 100 times ang balik ng karma. Hindi na yun eh, di ba? Kahit hindi ka na tumanaw ng utang na loob na ipinalibing ang ama mo. Ano to, binudol mo ang anak niya? Tumakbo ka, nagpaubaya ang anak ni PRRD para sa'yo. Nung eleksyon, lamang ng 1,000,000 sa'yo. So kung naglaban nga kayo, 32 million yung anak ni PRRD, ikaw 31 million ka lang. Kung naglaban kayo, talo ka. Partida ha, according to Attorney Glenn Chong, yung 31M mo, hindi totoong boto yan. Baka nasa 16, 17 ka lang. Swerte ka na kung naka 20M ka. So, kiniklaim ni Attorney Glenn Chong na manipulated yung 2022 na botohan. Oh.
Kahit hindi ka na tumanaw ng utang na loob kay ano, kay sa pamilya ni na ng bise mo at kay PRRD, 'di ba? Tumanaw ka na lang ng utang na loob sa mga ever loyal sa mga magulang mo. Tumanda na, nangamatay na. Umaasang babalik yung golden age, kung golden age man yun, or yung kasaganaan nung panahon ng tatay mo. Pero ngayon, pahirap ng wala kang proyekto, kuting. Saan nga napunta yung mga proyekto na yabang na yabang mo? Natatapatan nyo ang build ni Tatay Digong. Ang pautot mo, build better more, or BBM, base pa sa initials mo. Hihigitan mo ang build ni PRRD. Nasaan na? 2 years ka na, magto 2 years ka na. Lakwatsa ka ng lakwatsa. Ang mahal ng bilihin, ha? At kahit pagtakpan ka pa ng media, hindi binabalita ang kainutilan mo, nararamdaman ng tao na, wait, parang umurong tayo Okay tayo kay PRRD Tumahimik ang, 'di ba, ang barangay namin, 'di ba, ang community, ang pamayanan tumahimik, kumonti ang adik, tumaba ang mga adik, hindi na nakakatakot lumabas. Tapos ngayon, bumaba na naman ang asin. Tapos the audacity of your mukhang tumatabingi na naglalakwatsa ka pa na para bang walang problema ang Pilipinas nang inanitan mo ka. O ano ang napapalaan mo sa pagbabalik-balik sa anemika? Kakarmahin ka talaga. Ha? Kapag sabay-sabay na nanalangin ang mga Pilipino kahit magkakaiba ang relihiyon natin, baka nga hindi lang 100 times ang karma na balik sa iyo. Nga pala, kuting, mag-ingat ka. May nag-message sa akin. Pwede kang mamatay. Posible kang mamatay. Maybe basahin ko, baka sabihin nila Baka sabihin nila ano ko to. 'Di ba? Word ko to. Sabi yung message. What's her name? Yung nag-message sa akin. Hold on. Thank you, Kuya OFW Hero. Ate Rika, hello, thank you. Sino kayo nag-message? Hold on. Ang dami kasi nag-chat sa akin. Anyway, ganito yung message. Sa naalala ko, ang dami nag-chat kasi. Makakita ko. Aroy, ang dami talaga. Anyway, ang sabi sa akin, kuting, pwede kang magurgur. Either ngayong termino mo or right after. Sino ang pwedeng gumurgur sa'yo? Pwedeng mga bakaliwa. Mga traidor ang mga yan Pwedeng mga dilaw. Kapiling mo na ang mga dilaw ngayon, may tiwala ka. Ay galit yan sa'yo noon. Tuwang-tuwa lang yan sa'yo ngayon kasi nakakapamayagpag sila ng pagnanakaw. Or pwedeng ang juwawawa mo ang tumegi sa'yo. Posible kaya, mga ate at kuya, na ang mismong titegi sa kanya ang juwawawa? Or yung malaki, yung bruhang yan? Posible. Ganito kasi yan. Itsapwera naman yan sa pamilya ni Nakuting, di ba? Ang ate ni Kuting at yung bruhang yan, magkaaway. Tapos si Kuting, may mga allegations na meron siyang ting-ting-ting-ting. Di ba? May kwento rin na muntik na magkahiwalay ang mga yan. Ang sabi nga raw nung ate ni Kuting, palayasin nyo na nga yan, bigyan nyo ng malaking pera at paalisin nyo na yan. Nakakaabala lang siya sa 'di ba, sa political affairs ng pamilya. Ganun ang allegedly sinabi nung ate ni Kuting. Ngayon, kapag nakuha na ang lahat ng frozen fruits and vegetables, frozen meat abroad, ay si Kuting ang claimant niyan, di ba? Kay Kuting mapupunta yan. Si Kuting ang pinaka-powerful sa pamilya ngayon At least siya yung pinakamataas, di ba? Siya ang hari-harian ngayon. Hindi lang sa pamilya nila, sa ano natin, di ba? Sa buong alam niyo na. Ngayon, wala naman sigurong prenuptial agreement tong magjowa. Ay sa dalawa, mukhang hindi si Kuting ang patay gutom sa pera at yaman. Ang mukhang hayok na hayok sa pera, yung bruha. Tama? So, paano mapapapunta lahat kay bruha ang perang yan kung makuha naman yung mga
'Di ba, yung mga frozen fruits and vegetables, frozen meats, frozen whatever. Oh, kanino mo papapunta yan 'pag natigbak si kuting, 'di ba sa bruha? Sino ang hayok-hayok? Sino ang iniingresuhan ni Melyonaryo? Sino ang nagpasalamat kay Melyonaryo? Sino yung pati yung pera naman ng tayaan na yan ng numero ay kaduda-duda na, right? Laging may nananalo. Yung usapin sa Okada, sino ang sinasabi ni Miss Maharlika na nasa picture? At anong ginagawa niya sa Okada? Nung may mga dispute yun sa Okada, ba't nandun yung bruhang yan? At sino yung mga binabanggit ng mga taga, ano ba, LTFRB? Na kapag kami mga pa-under the table daw sa mga, sa LTFRB lang ba? Eh, baka lahat ng ahensya eh, may mga ano, right? May mga kamkaman blues. Diretso daw sa Disneyland Palace ang mga milyones na nakakamkam. May komi daw ang Disneyland Palace. Hindi naman siguro si Kuting ang nagpapatakbo ngayon, kundi yung bruha. Siya yung hayok na hayok sa pera. Kaya Kuting, kuidaho ka. Andam ka Kuting. Baka mismo yung bruhang yan ang magpategi sa'yo. Siyempre ngayon, di ba? Okay kayo, kilig-kilig moment kayo. Dahil yan ang gusto nyong i-portray sa buong bansa na kayo ay buo, na kayo ay ideal na pamilya. Pero kapag tapos na ang termino mo, or maybe sooner, makuha nyo na ang dapat makamkam, magkano daw yun mga ate at kuya? Nasa billions of dollars yun sa US pa lang eh. Billions in dollars, imagine that. Multiply mo pa yun sa Philippine peso. US pa lang yun ng mga frozen fruits and vegetables. Sino ang hihiga sa pera Kuting pag may nangyari sa iyo? Bakit sa tingin mo humaling na humaling sa iyo ang bruha yan? Ay kung ikaw ay meron ng ting 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 at ikaw ay syunga-syunga, nasasapok ka di umano, nagbabatuhan na raw di umano kayo, nagkakabukulan na kayo, hindi mo nga kasama yata ngayon sa anemica yung isang yan. Hindi namin nakitang kumaway kayo sa eroplano. Ikaw lang yata ang umakyat doon, wala na ring pabulaklak. Kuting, andam ka sa bruhang yan. Andam ka rin sa pinsan mo. Mag-ingat ka rin sa mga kamag-anak mong iba. Dahil ikaw ay lampa namang totoo, si Kanjer lang pala ang natapos mo. There is a possibility na tsugihin ka. Ha? At mamaya ibintang pa sa mga Duterte. Palabasin na Duterte ang nagpagurgur sa'yo. Or maybe kung sino pa man ang gusto nilang pagbintangan, baka mga DPS pa. Pero ang totoo, ang may balak na gumurgur sa'yo, baka katabi mo lang sa higaan. Agree ba kayo mga ate at kuya? Or matutuwa rin ba kayo pag nangyari yan kayo? Deserve ba niya ang karma? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.